panahon pa. May panahon pa. This is not a right time. This is not a right time. Pero alam kong may panahon. Nagigisingin ng Diyos ang ating mga isip. Maliliwanagan tayo. Hindi man ako ang makakapagpaliwanag sa iyo ng gusto. May gagamitin ang Diyos, naniniwala ako, na makakapunta ka sa tunay na aral. Hindi sa maling aral. Yan. Okay? Hindi ko ibig saktan ang iyong damdamin. Huwag ka magpadala sa mga sinasabi ko. Huwag kang magpadala. Okay? Huwag kang magpadala sa mga sinasabi ko na mga ang tawag diyan, advertise ko. Madala ka doon sa katotohanan na aking ipinapahayag na nalalaman ko buhat sa Diyos. Mamaya, antayin mo yung rebut ko, ay yung conclusion ko patungkol sa writings na Ellen White. Mamaya, abangan mo. Hindi pa ngayon ang panahon, sabihin mo, meron ba siyang tinibag? Tanungin mo nga eh. Hindi nga makasagot. Kung ang isda ay kung ang pusit ay may kaliskis. Kasi ibig sabihin, hindi nga pa nga malinis yan. Hindi nga talaga nilinis yan, pusit. Kasi bakit? Andyan pa yung palatandaan, hanggat nandun ang palatandaan, hindi pa talaga nilinis yan. Ngayon, sabi niya, bot daw ang sagot niya. Ako naman ang gagamit ng salitang bot. Although mga ginagamit mo sa akin na mga which is wrong naman. Okay. Sabi niya, sabi doon ng talata, hindi ang pumapasok nakakahawa sa puso. Yan. Kundi yaong lumalabas. Yan. Basahin nga natin para hindi tayo magkakamali. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10. Sabi ito, sa Aklat ng Marcos. Basahin nga natin. Hindi na lang yung oras ko. Siguro ito na lang ang last kong ipapaliwanag. Marcos 6. 19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan. Sa salitang ito'y at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Yung pumapasok, sabi niya daw, bot daw, at saka yung ipinasok. Magkaiba, kapatid. Try to analyze something. Magkaiba. Bakit? Yung pumapasok, hindi yan hinahawakan. Yung ipinasok, yun yung hinahawakan. Ngayon, kung pwedeng kainin yan dyan, sada ipinapasok or ipinasok. Yan. At saka sabi pa nga doon sa talata, yung Aklat ng Gawa, lahat ng gumagapang. Eh di sana, saktura, gumagapang, kinakain nyo. Yung saktura, gumagapang, sabi mo, lahat yan, Brother Levi. Walang exempted. Grabe, pangpapaliwanag yan. Hindi ina-analyze. Analyze din, kapatid. Konting gamit din ng sense of the common and the common of defense. Hindi yan pamipersonal. Totoo yan, kapatid. Para maintindihan mo. Hindi lahat na pumapasok. Yan. Okay, ang sabi dito, pumapasok, yung ibig sabihin na pumapasok, ito po ay hindi hinahawakan. Kaya, yung pumapasok na hindi nakakahawa sa tiyan, na hindi masama, alin po? Ito po ay salita ng Diyos. Kapag pumasok sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos, hindi yan masama. Yung lumalabas, kaya nga ang sabi dito, sa 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumabas ang mga masasamang pag-iisip. Yun yung masama. Hindi pagkain ang tinutukoy dito. Yung kinukwento ni Jesus Christ, hindi pagkain. Okay? Lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Talatang 22, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, kalibugan, pandaraya, matang masama. God bless po sa ating lahat. Sana'y maliwanag, hindi ako nakasakit ng damdamin. Okay po, maraming salamat po, Brother Levi, sa yung last stand. Ngayon, pagkaroon ng final cross-examination ng ating affirmative. 10 minutes para kay Brother Dino sa kanyang huling pagpapos. Brother Dino? Lang? Okay? Okay na?
Okay po, go Okay, ahead. so una kong tanong sa iyo, Brother Levi, yun bang tungkol sa baboy, palatuntunan ba yon? Yes or no? No. Kasi nga ang palatuntunan kapatid na tinutukoy na kasama doon sa nomos, doon sa Old Testament, ay ito ay mga bruma. At yun yung mga inaalay-alay lang. Gusto mo basahan kita? Yung sagot Question? ko? Ayun ang sagot? Okay. Kung mabasa ko ba na ang baboy ay kasama sa palatuntunan, tatanggapin mo mali ka na naman ngayon? Yes or no? Kasama sa palatuntunan? Mm. Hindi ko aminin Categorize yan po. kapatid. Hindi ko Okay. aminin yan. Bakit? Makinig ka muna. Hindi ko aminin yan. Bakit? Kasi nga, ang palatuntunan, sabi ng isang sinabi, ang palatuntunan ay bruma. Yun yung mga inaalay nila. Okay? Yun yung mga inaalay na bruma. Walang mga karumal-dumal doon. Hindi kasama ang baboy sa mga palatuntunan. Next question. Okay, next question. Ayon sa Leviticus 11, tama ba na yan ay pinagbabawal ng Panginoon? Yes or no? Yes. Bawal talaga yan. Hanggang sa panahon ngayon. Okay. Ang sabi sa verse 5, karumal-dumal daw yung kuniho dyan. So tanong ko sa'yo, bigyan mo nga ako ng talata sa Biblia na pinagbabawal pa rin ng Diyos ang kuniho litra por litra. Meron ba o wala? Wala ka namang wala ba kapatid? Walang letra por letra na dito sa Bagong Tipan na pinagbabawal pa rin ang kuneho. Bakit? Nagpapatuloy kasi ang batas ng Panginoong Diyos doon sa Old Testament hanggang sa panahon na natin ngayon, hindi nagbabago. Yung batas na hindi nagbabago patungkol sa mga marurumi. Kaya nga dito sa New Testament, naniniwala kami. Okay. Sabi mo, ang batas ay hindi nagbabago. No? So sa makatuwid, kung ang batas ay hindi nagbabago, dito nasusulat letra por letra sa Bagong Tipan, hindi na nasusulat? Yes or no? Paano? Para magulo eh. Paulit nga yung tanong. Stop ang time? Stop time. Okay. Sabi mo, ang batas dito sa Old Testament ay hindi yan nababago hanggang sa Bagong Testamento. So tanong ko sa'yo, no, sa makatuwid, nasusulat ng letra por letra sa Old Testament. Dito sa New Testament, wala ng letra? Ganon? Yes or no? No, kapatid. Kasi bakit? Ganito. Yung sa Old Testament kasi, nalo ng Diyos patungkol sa pagkain ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Halimbawa, bakit pa isusulat ng Panginoon Diyos na bawal iyan? Wala naman siyang binago. Yun yung hindi na bago, kapatid. Pero yung mga ceremonial law, yan ay pinatigil na. Okay, next question. Okay. No? So sabi mo, no, sa makatuwid, hindi na bago yung mga law na susulat kasi based yan sa aking tanong. Dito sa Leviticus 11, verse 14 yung vulture. No? So tanong ko sa iyo, saan sa Bagong Tipan pinagbabawal ni Kristo kumain ng vulture? Meron bang mababasa litra por litra? Wala. Wala. Kasi nga kapatid, ganito. Hindi nga pinapaintulot ng Diyos yan na kainin ng tao. Kaya nga hindi inutusan yan eh. Hindi naman manlalabag pati yung mga disipulo eh. Hindi manlalabag. Kaya nga kapatid mga hindi, wala kang mababasa yan. Kumakain ng mga kumakain ng mga karumal-dumal. Okay, next question. Next question. Sabi mo kasi hindi nagbabago, ano? Sa verse 15, yung uwak, ang sabi po dito, ay bawal yan doon sa Leviticus 11:15. So tanong ko sa iyo, meron ka bang mababasa dito sa New Testament, letra por letra, pinagbabawal ni Kristo, no, sa kanyang aral, na bawal kumain ng uwak, letra por letra? Yes or no? No, wala kang mababasa talaga kapatid. Ulitin ko yung sagot ko. Bakit? Hindi nga yan ipinapaintulot ng Diyos. Hindi nga nagbabago ang utos niya patungkol sa mga marurumi na hindi pinapakain. Hanggang ngayon, hindi pa rin yan pinakain kasi walang hintil na kumakain. Next question. Okay, next question. Kasi sabi mo kanina, no,
sa makatuwid kung ano yung nasusulat sa Old Testament, ganun din sa New Testament kasi ang kautusan ay hindi nagbabago. Dito sa 11 verse 18, ang sabi po dito ay swan, involved ang swan. So tanong ko sa iyo, no? Meron bang mababasa sa New Testament kahit sa talata, bigyan mo ako, nasusulat na pinagbabawal ni Kristo based sa kanyang aral pati sa mga apostol na bawal kumain ng swan, letra por letra? Yes or no? Okay, walang mababasa. Actually, nagkamali ka nga ng paggamit eh. Swan, hindi yan swan dyan. Tenshimit yan, little owl ang sinasabi dyan. Dyan ka nagkakamali ka, kapatid. Sorry na translation. Next question. Swan po sa akin dito, ano. Okay, dito sa verse 19, yung buetre, ang sabi. Sabi mo walang pagbabago eh. So tanungin kita dito lahat, no? Meron ka bang mababasa sa Old Testament? No, meron ka bang mababasa sa Old Testament na sa New Testament, I mean, na merong aral si Kristo, mga apostol na pinagbabawal kumain ng buwetre, letra por letra? Yes or no? So, no, hindi taga ko sangayon dyan. Si bakit? Okay. Hindi nga binago ng Diyos. Yan. Yung patungkol sa pagkain ng karumal-dumal. Hanggang ngayon. Kaya nga, pati mga ano disipulo eh. Si Apostol Pablo, wala yan. Hindi yan kumakain ng karumal-dumal. Ang mas gusto, magbasa ka, mapapakita mo sa akin. Okay. Sabi ko, no. Next question. Okay, next question. No, sabi mo no. Sa mga katuwid, sa lahat ng binanggit ko na binabawal sa Old Testament, ay wala kang may mababasa letra por letra nito lahat na binanggit ko dito sa Bagong Tipan? Yes or no? Yes, kapatid, walang mababasa. Kasi bakit? Okay. Hindi na inuutos yan ulit. Bakit? Hindi sumusuway ang mga disipulo. Hindi nagasuway ang mga disipulo at ang mga tao na sumusunod sa Diyos, hindi rin sumusuway diyan. Maliban lang sa mga taong nag-iisip diyan na yan ay malinis na. Okay. Sabi mo, no, masunurin yung mga apostol ka hindi na inulit at yung mga tao dyan. Kung may mabasa ako mamaya dito sa Biblia na kay Kristo, mga mananampalatay sumuway, tatanggapin mo, mali ka na naman? Yes or no? Mr. Moderator, objection lang Miss po. Objection lang Sinasabi ko sa kanya, maliban lang, sinasabi ko special, maliban lang doon sa mga sumusuway. Ang sabi ko doon, yung mga sumusunod, hindi talaga kumakain. Pero yung mga sumusuway, kumakain yun. Kaya Okay, hindi papasok sa akin yung tanong niya, Mr. Moderator. Wait lang. Sige, patapusin mo muna. Okay na. Brother Dino, anong counter mo? Actually, sinundan ko lang siya doon sa sa sagot niya eh. No? Sumusunod daw pati yung mga mananampala, yung mga tao diyan doon. So sinundan ko lang siya doon sa tanong. Maliwanag sige. naman. Question kapatid. Next question na natin. Okay, next question na lang. Noon bang itinayo ng SDA bilang tagapamahala ay si Ellen G. White? Masunurin ba siyang tagapangaral? Yes or no? Yes. Okay. Kasi makinig ka muna. Kasi kapag hindi masunurin yan, ay nako, pinatigil na ng Panginoon yan. Matagal na sana yan siya, hindi nakapangaral hanggang umabot sa amin. Masunurin niya siya. Kaya nga dumating sa amin yung liwanag. Okay? So tanong ko sa'yo, si Ellen White ba may alam tungkol sa lahat ng kasulatan sa Biblia? Bakit siya'y nangaral? Yes or no? Hindi ko po masasagot yan kapatid kasi hindi ko naman nakita si Ellen White ng personal kung may alam siya sa buong kasulatan. Tanging si Ellen White lang ang pwedeng makakasagot. Okay. Mamagot na po kayo ng hindi masagot. So, next question tayo agad pag ganun. Hindi ko lang walang explanation kasi walang rules sa akin. Go ahead. So sa makatuwid, pwede ka magturo na iilan lang yung iyong nalalaman? Sagit lang. Yung time nakastop. Titignan ko yung time. Okay, i-play ko yung time Wait lang ba din Okay. Ulitin mo yung tanong, i-play ko, tapos magtatanong ka. Go ahead. Sa makatuwid, kapatid na Leve, pwede pala mangaral, yung iilan lang yung nalalaman, ganun ba yan? Yes or no? Yes, depende sa liwanag na yung natanggap. Pero kapag matanggap mo ang liwanag, ituro mo ang liwanag. At kung yung mali, iwanan mo yung mali. Yung liwanag na tunay, ituro mo. Eh sa panahon ni Ellen White, hanggang dyan pa lang ang kanyang kaalaman, yan lang yung natuturo niya. Alam mo tuturo niya yung hindi niya nalaman. Okay, sabi mo, sa makatuwid, yung mga ngaral na yon ay nagturo. At alam niya yung totoo. Kasi binabasa niya sa Biblia tama ba yan? Yes, malamang.
Yes po, yes. Kasi ano naman, hindi naman siya pwede magturo ng wala sa Biblia eh. Kasi kapag ang tao, kahit naman ikaw, kapag ang tao na magturo ng wala sa Biblia, hindi natin paniniwalaan yun. Di ba, Brother Dino? Okay. Tama. Okay, next question. So, sabi sa Biblia, ayon sa Leviticus 11, bawal kumain ng baboy. So, nangaral si Ellen G. White before pa. Ngayon, dumating yung pangitain sa kanya is 1885, 1863. Sa makatuwid dito, no? Alam niya na, alam niya pala dito na bawal na. Bakit niya pa itinuro dito? 1863 sapagkat sabi mo, binabasa niya sa Biblia. Okay. Ito kapatid. Kaya nga sabi ko, sagot ko sa iyo kanina, depende nga sa nalalaman ng tao, sa kanyang natutunan mula sa Diyos. Halimbawa, may tao naman hindi pa nakapagbasa ng buong Biblia. Kaya yung mga hindi pa niya nabasa, hindi pa niya ituturo yan. Yung mga nalalaman niya, yun lang kanyang ituturo. Okay. Next question. Okay. Next question, yan lang ang kanyang ituturo, yung nalalaman niya. Sa makatuwid, hindi niya binasa ang Biblia dito sa Leviticus bago siya mangaral, kung ganon? Yes or no? Ang sagot ko po dyan kapatid ay hindi ko po masasagot yan. Kasi bakit? Okay. Next question. Okay. Next question po. Ano na po muna? Kasi may ano ako eh. Hindi po kasi categorical po kasi. Ang rule natin, categorical. Pag hindi ko masagot sa categorical, next question agad. Go ahead. Isang tanong na lang, kasi ubos na yung time ko sa sagutan natin. Last question. Alaw natin. So sabi mo ay hindi mo masagot. Pero nangaral na siya. Tanong ko sa iyo kanina sa iyo, no ngayon lang sa iyo na sa makatuwid hindi nabasa ni Ellen G. White, sabi mo hindi masagot. So tanong ko, hindi mo masagot dahil ba itinuro niya dito sa 1885 na pwede kainin ang baboy kung ganon? Hindi kapatid. Yes or no? No po kapatid. Kasi bakit? Ganito. Si Ellen White nga ay nagbabase lang din siya sa kaalaman na kanyang natanggap. Ito wala nang oras to. Pwede akong sumagot ng mahaba kasi wala nang oras. 20 seconds pa rin. 20 seconds pa rin. 20 seconds pa rin. Sige, ulitin ko. Si Ellen White kasi, magtuturo siya base lang sa kanyang nalalaman. Halimbawa, tanungin mo ako ngayon kung tuturo ba si Ellen White patungkol dyan. Hindi ko naman masagot yan kasi hindi ko naman nakilala si Ellen White ng personal eh. Hindi ko siya nahawakan, hindi ko siya nakakausap. Hindi ko natanong sa kanya kung nabasa ba niya ang buong Biblia. Hindi ko nga naalam kung nabasa ba niya nung panahon na yun, nung databi mong 80s, yan, 1863. Hindi ko nga alam kung nabasa ba niya yung abakot ng Levitico. Kung nabasa niya, ituturo niya yan. Okay sa po. kanyang konsepto. Kaya na po tayo. Kaya ito po, maraming salamat sa inyong dalawa. Tapos na po ang inyong presentation at ang inyong magiging question. So, dapat po tayo sa conclusion. Meron kayong 5 minutes, no? Both. So, ang mauna ngayon ay ang 10 minutes ba? 10 minutes? Okay. Okay, 10 minutes, no? Yung sa inyong Sa gitna. Sa inyong conclusion, ang mauna po dito ay ang negative side kasi nauna po yung affirmative. Negative side, kayo po yung mauna sa conclusion. Okay. Maraming salamat po. Ito ay hindi pa nakatakbo yung time ko. Tatakbo para yan. Maraming salamat po sa isang pagkakataon talaga na binibigay niyo sa amin mga kapatid na narito ang pamagitan ng pagpapaliwanag ng side ng Baptist Church and then yung Seventh-day Adventist na paniniwala namin patungkol dyan. Kami po ay nagpapasalamat at naintindihan ho namin bakit ho kayo hindi kumakain yan. Sana maintindihan din po ninyo kami kasi ito din po ang aming natutunan. Ito lang po ay pagtitimbang-timbang. Kahit anong aral pa man ang ating matutunan, kahit anong aral pa man ang ating marinig, nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Alam kong alam ng aking kasama yan. Lahat po tayo ay malaya po na pumili sa kung ano man ang ating gusto. Ngayon, dilinawin ko lang ang lahat ng kanyang pinagsasabi kanina. And then sabi niya, sa aking conclusion ko nga ito, ay hindi ko daw nirebat yung writings na Ellen White. Okay. Patunay ko sa kanya na dyan, tinatanong niya ako kung kumain ba si Ellen White noong 1863, tinuturo niya, yes! Oo. Kumakain pa siya ng panahon na yan. Marami pa nga akong materials niyan eh. Kumakain si Ellen White. Ang patunay nga niyan kapatid ay galing siyang Methodist. Ang Methodist, kumakain talaga ng mga karumal-dumal yan. Hindi naman pwedeng hindi kumakain ng karumal-dumal yung Methodist. Diba? At saka, hindi ko itatanggi yan. Hindi porket hindi ko alam. Hindi ko itatanggi yan. Saan na ba yung yung settings ko? Okay. Hindi ko itatanggi yan. Actually, meron pang isa dyan eh. Ito, babasahin ko pa sa'yo.
pork talaga. Kumain talaga. Alam mo ba kung saan ka pwedeng kumuha ng source para ibato sa Seventh-day Adventist? Isa lang ang pagkukunan mo, isa lang ang father of allegation ng Ellen White. Oh, na kumakain, isa lang. Hindi ako ignorante diyan, kapatid. Hindi ako ignorante diyan. Nabasa ko yan. Okay? Ito. Kung kilala mo si Dudley M. Cartwright, yan yung father of allegation. Search mo yan. Mag-search ka. Marami kang matutunan. Kaya nga, yung mga libro niya, alam niyo kung sino bumibili? Yung mga Baptist. Kaya nga ikaw, may alam ka dyan. Alam ko yung father of source niyan, si Cartwright. Sabi ni Cartwright, White forbade the eating of beef, yet secretly she herself ate meat more or less more of her life. Yun ang claim ni Cartwright. Ano pa? Dahil sa pag-publish ni Cartwright, maraming taong nakakabasa. Kasama na diyan si Fanny Botton. Yan, ang sabi ni Fanny Botton. Botton claimed that when she and others were traveling by train with Ellen White, California, George B. Staff found Miss Ellen White behind a screen in the restaurant eating big white raw oyster. Yung sayo pork lang, ito oyster pa. Ano ba yung oyster? Talaba. Malaki talaga yan with vinegar paper. Okay, hindi ko na tutuloy-tuloy pa. Ngayon, paano natin ito i-refute? Yung sinasabi daw dito, yung nabasa niya kay Cartwright, ito na kumakain si Ellen White, patunayan natin. Ito yung magandang ginawa ni Botton. Sino ba ito? Ni Starf. Ito yung maganda kasi bakit? Hindi siya nag-focus doon sa kanyang nabasa. Kundi tinanong niya si Ellen White kung talaga bang kumain siya ng oyster doon sa restaurant. Ganito ang sinabi ni Starf nung kanyang mabasa. Sabi niya, I only say that I regard it was the most absurd, untruthful lot of rubbish which I have ever seen in reading regard our dear sister White. The event simply never occurred. I never saw your mother eating oyster or meat of any, sabi niya dyan, kind other in restaurant or at her own table. Ito yung kagandaan. Ito sanang gamitin mo, kapatid. Kita mo paano ko binali yan? Yan, quote ka ng quote. Hindi mo man binasa ang lahat. Yan. Itong maganda sa ginagawa ni Starf. Kasi bakit? Nung mabasa niya na si Ellen White ay kumain, ayon kay Cartwright, tinanong niya si Ellen White. Hindi naman pala kumain. Sabi niya, full of rubbish. Ngayon, puntahan natin yung 1863. Actually, June 6 yan eh. Yan, June 6, 1863. Yan. Anong sabi ni James White nung magharap siya ni Cartwright? Ito yan. Sabi niya, it is impossible that Cartwright saw pork on their table. In the earliest year of their friendship, for Ellen White did not receive her first vision regarding eating of meat pork until June 6, 1863. Hindi pa kasi nakarating sa kanya ang vision na bawal ang pagkain ng karning baboy. Pero kumakain pa si Ellen White ng mga panahon na ito. Hindi pa kasi nakarating sa kanya. Kaya nga ang sabi ng kanyang asawa, it is impossible that Cartwright saw pork on their table. Yung kinukukunan mo na nakapublish sa amin, that is a part of history in the Seventh-day Adventist. Yan kapatid, yan ang maliwanag. Ngayon, conclusion tayo. Dako tayo sa mga talata nating babasahin. Napakaganda sana nito. Kung tayo ay magano. Tignan mo ha. Pinakailangan tayong maghanda eh. Maghanda sa bawat tanong. Ayon sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 14, kayo na po ang bahala kung tinaking oras, 15 hanggang 16. And sabi dito, yung mga nag-aaral, sabi ito, yung nag-aaral patungkol sa pagkain para ba yan sa para sa mga Hudyo lang? No, hindi. Bakit? Sabi doon sa aklat ng Isaiah, ang lahat ng tao ay hukuman ng Diyos. Pati yung kumakain ng baboy. Nagkamali ka nga lang eh. Kasi bakit? Kulang pa nga yun eh. Kasi bakit? Tinanong mo sa akin sana
patibas sabaw, Brother Levi, ng karumal-dumal, ipinagbabawal ng Diyos. Kung di ako nagbabasa, sabihin kung pwede, di sana tumama ka kahit paano. Sabahin ko sa iyo, pati sabaw ng karumal-dumal, pati sabaw ng baboy, bawal yan. Sabi ko, letra por letra. Basahin ko sa iyo, baka hindi mo to alam. Okay? Yan yung yan yung pagtatapos ko, no? Sa aklat ng Isaiah 65 kapitulo 4, versikulo 4, na nauupo sa gitna ng libingan at tumitigil sa mga lihim na dako, na kumakain ng mga laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam ba ang baboy? Suklam-suklam. Yan. Kaya sabi sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa. Kaya masasabi ko, I believe that the Seventh-day Adventist is blessed. Bakit? Bumabasa sila dito. Bumabasa sila sa Biblia at nagsisitupad ng mga nasusulat sa mga bagay na ito. Ang sabi dito, sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 27, basahin mo kapatid ha, yan, hindi papasok sa langit ang alin? Gumagawa ng kasuklam-suklam. Kumakain ka? Hindi ka papasok. Hindi kita hinuhukuman. Hindi o Seventh-day Adventist ang nagsasabi, hindi o si Brother Levi ang nagsasabi, kundi po kapatid, ang Biblia na nagmumula sa Diyos. Hindi ho ako ang nagsasabi. Sino man na nga ay huwag mag-alis ng mga salita. Ayon sa aklat ng Revelation chapter 1 at chapter 22 verse 19. Bakit? Kasi kapag dinagdagan mo, halimbawa na ganyan, dinagdagan mo na pwede nang kainin yan. Hindi naman talaga pinapahintulot ng Biblia. Hindi naman talaga. Actually, marami pa akong babasahin mismo sa inyong libro. Oo. Sa Baptist Board, muntik ko na makalimutan, sa Baptist Board a Christ-centered community. Bakit? Naniniwala ka pala na ang lahat ng mga iyan ay nilinis na at pwede nang kainin. Di sana sa inyong pag-aaral, pwede na itong kainin at hindi na nakalagay ito doon. Sana sa mga clean meat, nakalagay na doon. Pero tatanungin kita ha, tatanungin natin yung inyong Baptist Board. Inyo ito. Sabi dito, meats that are good to eat. Sabi ito, clean animals, sabi ito, beef, my goat, my heart. Pati ang dito sa meat that are not good to eat. Ilan? Ito pala, sabi nyo, badger, bear, tapos boar, camel, cat, cheetah, dog, donkey. Ngayon, kung malinis na pala, edi sana hindi ito nakalagay sa inyong sa inyong dashboard. Okay, ayan no. Search mo kapatid. Baka makatulong ito sa pag-aaral mo pagkasaliksik. Baptist Board. Baptist Board, hindi sa Seventh-day Adventist. Ano sabi? Sa inyo. Yan. Gusto ko sanang basahin itong mga comment ninyo Comment about ng tinasabi mo kayo na aklat ng gawa. Gusto ko sanang basahin ito. Pero hindi ko nabasa, wala na akong oras. Sana maliwanagan ka kapatid. God bless po sa ating lahat. Naway tayo ay nakinabang sa salita ng Diyos. Time. Thank you so much. Brother Dino, 10 minutes para sa iyong conclusion. Thank you. Una-una po mga kapatid ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at naitindig po nating mabuti ang ating presentation nitong hapong ito. No? Simula nung una hanggang sa huling tindig ko po mga kapatid, matibay. Wala pong may naisira, walang refutations kung inyong papansinin. Sabi niya kanina dito, gumamit siya ng Baptist Board. Actually brother, nabasa ko yan Alam mo kung ano yan? 70 Baptist. Hindi yan pure na Baptist. Nahawa po yan ng doktrina ng Baptist kung bakit umaagri sa Baptist. Tandaan natin maraming halo-halo. Itong Seventh-day Adventist, mayroong local, mayroong general. Kaya magkaiba kayo ng doktrina. Alam ko yan. No? Kaya wag kang magtaka bakit may Seventh-day Baptist. Meron din yan. Oo. May Panti-Baptist nga Okay? Pinti-Baptist, I mean. No? Okay. So ito. Sabi mo, gumamit ka ng Revelation. Nasabi mo na mapalad ang bumabasa. Agree pa ako dyan. Sa makatuwid si Ellen G. White, hindi niya nabasa yung Leviticus Leviticus, hindi siya mapalad. Sundan natin yung logic mo. Hindi siya mapalad. Ikaw yung mapalad, ikaw yung nakakaalam. No. Pero ganun pa man mga kapatid, tingnan po muna natin 1863 based sa kanilang official website,
ellengwhitewriting.org na dumating daw yung pangitain kay Ellen G. White, 1863. Ngayon, itinuro 1885. Alam mo na pala yung pangitain, ano pang pangitain tungkol sa kalusugan? Dumating na nga pangitain Bakit mo pa ituturo? Sa makatuwid, agree talaga si Ellen G. White na pwede makain yung baboy. Mga kapatid, nakikita niyo ba dito? Pag dumating ang pangitain, wala ka pa bang alam ng pangitain? Andyan na nga sa'yo Inilagay ka na nga ng Panginoon. Ito, patingnan ninyo. Babasa ako dito ng reference. Dito, wait lang, hanapin ko ito. Maganda ito mga kapatid time ko yan Ito, ang sabi, okay. Medyo maba-haba. Okay, ito na nakita ko. Ang sabi po dito, men may get up scheme after scheme, and the enemy will seek to see those souls from the truth. But all who believe that the Lord has spoken through Sister White and has given her a message will be saved from the many delusions that will come in these last days. Selected Messages, Volume 3, 81.5. Ito. Yung sumampalataya o naniniwala sa Panginoon na si Ellen White, mga kapatid, tandaan ninyo, na si Ellen White ay ipinadala ng Panginoon bilang messenger sa mga huling araw, ay maliligtas sa mga kapahamakan. Sa makatuwid, mga kapatid, si Brother Levi hindi maliligtas. Bakit? Hindi naniniwala sa turo ni Ellen G. White Basahin natin yung ito, maliwanag Ayaw mo talaga tumanggap. Ito. Children, dapat mga anak kayo ni Ellen G. White, Brother Levi. Paniwalaan mo yan, children daw. Okay. Children are allowed to eat flesh, meats, spices, cheese, and pork. Ayan. Rich pastry. Okay na yan. No. Allowed pala ni Ellen G. White. Sa makatuwid, may sakit kasi si Ellen G. White, mga kapatid Dito nga siya tumaba sa sa baboy. Pasalamat niya dito, tumaba, gumaling. Ayan. So ito pa. Tingnan natin. Ang sabi niya pa dito kanina na hindi daw, mali daw yung aking pagkakagamit. Hindi yan mali, brother. Dapat basahin ko ng buo. Anong gusto mo? Isang chapter talaga yung basahin ko? Ang aral kasi dito, per context. Tama yung sentence. No? Nakasulat yung sentences, hindi pwede na maliin. Alangan tanggalin natin yung kalahati, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, ito yung pinakamaganda. Sabi ko, yun bang palatuntunan? Kasama bang baboy? Hindi. Sabi ko, kung mabasa ko sa pagkain, kasama sa palatuntunan yun, tatanggapin mo? Yes or no? No din. Kanina, hindi, hindi ka. Ngayon, pag paaminin ko sa'yo, hamunin kita, hindi din. Din nakita na natin, Brother Levi, no? Ngiti ka lang dyan. Ito pa, ang sabi po dito sa Leviticus, ang sabi mo, kung hindi ka susunod sa Panginoon, na-quote mo pa ang 1 Timothy chapter 16 to 17. No, na-quote mo yan Yung pagsasakdal, sabi mo. Alam mo bang hindi tungkol sa pagkain yan, tinutukoy dyan? Hindi baboy ang tinutukoy dyan? Hindi mga uwak ang tinutukoy dyan? Aral po yan, brother. Kay Kristo. Sa aklat na ito, kay Kristo po yan. Hindi po yan kay Moses, hindi yan kautusan. Okay? Tapos tinanong ko sa iyo kanina, sa Old Testament, sa Leviticus, yun bang agila, yung vulture, yung uwak, yung swan, yung buwetre, yung koneho. Kasi bawal, letra por letra, mababasa-basa New Testament, pinagbawal ni Kristo. Wala. Wala palang may mabasa dito lahat Sa makatuwid, hindi na ulit kasi sabi mo, pagkautosan talaga, pagbatas, uulitin talaga yan, walang may pagbabago, kapatid na Levi, kung mapapansin mo. Ngayon, pagdating sa New Testament, kung walang pagbabago, bakit walang may nasulat? Kasi sa letra por letra ka. Ayaw mo ng baboy kasi nasusulat. O letra por letra.
Ibinasahan kita ng letra por letra. Tinanong kita ng letra por letra kasi mahilig ka magtanong ng letra por letra. Wala ka rin may nabasa. Di walang may nabasa. Di kasama doon sa Colossians chapter 2 verse 14. Hmm? Kasama doon sa pinawi. Ito, tingnan natin yung pinawi. Colossus 2:14. Dito tayo sa Greek. Colossus 2:14. Ito. Okay. Colossians chapter 2 verse 14. Ang sabi po dito mga kapatid, no, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Blotting out. Tingnan ho natin yan. Blotting. Ang sabi po dito, erase. Ayan ha, nakita ko natin dito. Definition. El-axifu. Ayan ang Greek niya. To smear out, that is obliterate, erase. Ayan. Blot out, wipe away. Ano bang wipe away? Ano bang erase? Sa makatuwid, wala na. So ganun naman mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at sa ating tindig. Lalong-lalo na po sa mga kapatid na SDA, maraming salamat din sa inyong pagkakisama sa amin dito sa loob, sa aming magandang pag-uusap ni Brother Levy. At ang aming naisin po dito sa lahat pong hindi pa po nakakilala ng katotohanan, hindi po alam yung kaligtasan. Ang Biblia po mga kapatid ay may kasagutan na ang sabi niya na kung sumampalataya ka kay Kristo Jesus, meron kang buhay na walang hanggan, no? Pag ginawa mo po ito kapatid, mapalad ka po. Magiging kasama ka po, no? Sa tagapagmana po ng kaharian ng Diyos. Tanging makakaligtas lamang sa tao ay ang kanyang pananampalataya. Hindi po nakakaligtas yung pagsunod sa kautusan, palatuntunan tungkol sa pagkain, tungkol sa sabat, kundi ang ating kaligtasan po, no? Ay pananampalataya lamang kay Kristo. Kasi maliwanag po ang sabi sa Efeso, for by grace are you saved through faith, not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yan po at maraming salamat po sa inyong lahat. Brother James, thank you. Alright po. Okay, maraming salamat Brother Dino. So natapos na po ang kanyang conclusion at tapos na rin po ang inyong debate. So ngayon po ay magdadala po tayo sa ating final, no, yung pasasalamat or pag-promote ng mga pages ninyo. Kung ano man po yung mga nagawain ninyo na gusto nyo i-share sa online, ay pwede po nyo sabihin po ngayon. Sige po, mauna po dito. Kung sino mo po gusto mauna pakilala, pasalamat. Sige po mga kapatid. Parang ano na tayo? Wala na bang oras ito kapatid? Okay lang? 1 minute lang po yan. 1 minute lang 1 minute lang. Sige po. Ako po'y nagpapasalamat unang-una sa pakikipag-usap ng Baptist Church sa pamagitan ni Brother Dino. Napakaganda ng kanyang pamahayag. So ngayon po kapatid, hindi ko pinopromote na nasa amin po ang gato ganyan. Timbangin po natin. Titimbangin po ninyo, titimbangin po ng bawat isa at mapagpasyahan po natin kung alin man ang tama at ang mali ay itabi. Ang tama ay mananatiling tama sapagkat nais nating lahat na maligtas, sapagkat nais nating lahat na makapaparoon doon sa langit na bayan. Alam kong yan din ang kagustuhan ng ating mga kapatid na Baptist. Sana ay lahat tayo makasumpong ng katotohanan bago pa magiging huli ang lahat. And then once again, I would like to promote my page, Everlasting Gospel. If you are going to search that, you are welcome to join. Welcome po kayo. Sana ay masusubaybayan nyo rin po yung aking pangaral doon sa Everlasting Gospel Facebook page. Sana nandoon din po kayo. Yung mga debate po ninyo dito ay nandoon po, walang dagdag, walang bawas. Makikita nyo po doon lahat. God bless po. Okay, thank you so much, Brother Debbie. Handa ko po tayo sa ating isang Brother Dino? Okay. So, kauna-unahan po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kay Brother Levy, no, sa time na binigay niya matapos ng aming magandang pag-uusap
sa aming timer kay Brother Jim, salamat din po. At kay Brother Nervin, ating recorder, salamat. Kay Brother Larry na nakisama din po. Siya po isang SDA at kay Sister Ande, no? At kay Brother Shinkier kanina, no? At mga kapatid, tulad ng aming sinasabi, ano, alam naman namin pareho na kayo ay may kanya-kanyang talino at unawa. Bahala na po kayo magpasya kung alin po ang inyong tatanggapin. At ang mahalaga po ngayon ay ang pag-ibig po ay siyang sumasa atin lahat at ang Panginoong Hesus yan po ang maitaas ngayon. No? At ang katotohanan po, nawa po ay sumasa atin din lahat. Kaya Brother Levi, nawa po ay marami tayong pag-uusap na gaganapin, no? At maganda po ang ating nagawang pag-uusap, no? Brother James, salamat din po sa time mo, no? Simula pa kanina. Actually busy po ito nag-aaral, so salamat sa time mo na ibinigay, no? Kasi conflict naman yung time namin ni Brother Levi, kaya ito yung aming napag-usapan. So God bless us all, mga kapatid. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa. Congratulations po sa debate. So thank you sa inyo. Brother Nervin, pwede na natin i-off yung recording.